naman mga minamahal. Eto, sige! Pag-usapan natin, abay mukhang madami atang mapipikon. Dito nga po kay kay Ombudsman Boying Rimulya. Pero ako hindi ako napipikon. Sang-ayon ako dito. Yung mga DDS mukhang maaasa. Mainis. Magagalit, manggagalaite. To the point na parang gusto na nilang sabihin, sana nagtagi-bum-bum ka na. Diba? Kasi diba nagkasakit dati itong si Ombudsman Boying. O ngayon, ano ba yung issue? Basahin natin. May problema tayo sa last decision ng Supreme Court on VP Sara Duterte impeachment. I don't totally agree with that. Hindi siya sumasang-ayon mga minamahal sa naging desisyon ng motion for reconsideration na ibinasura at ginasisfy na unconstitutional. Final na daw po yun mga minamahal, no? Oo, final na. Na unconstitutional. Final na daw po mga minamahal ang nakita nila na may mali nga daw po dito nga po sa pag-file ng impeachment kay Vice President Sara Duterte. So, talaga nga naman kahit si Department of Boying Rimulya, si Ombudsman na Boying Rimulya, abay naiines, nagagalit, naghihimutok dito nga rin po sa Supreme Court. Kasi biruin nyo ito, basahin lang muna natin, sabi niya, parang nawala na yung rulemaking power ng House. Sinasabi nga ni Tito Soto, kailangan na ng charter change. To be honest with you mga minamahal, talagang kailangan na natin ng charter change. Kasi kung aantayin nating mawala yung mga Supreme Court justices na yan, aabutan pa po ng ilang dekada. Mga bata pa ang Supreme Court justices. And most of them is appointed ni former President Duterte. 'Di ba? So, hindi naman, lilinawin ko sa inyo, wala namang sinabi ang Supreme Court na yung kaso ni Sara Duterte dito nga po sa pagnanakaw sa Kaban ng Bayan ay na-cleared. Kumbaga, mali lang daw talaga yung ginawang transmission ng House of Representatives. Kumbaga, nagbotohan ng 1/3 votes pero dapat daw, abay pinagpaliwanag pa daw itong si Vice President Sara Duterte. Sabi ko nga sa inyo, paano pagpapaliwanagin ninyo ang isang taong ayaw nga umattend? 'Di ba? Paano nyo pagpapaliwanagin si BP? Sige nga, aber nga, kayo nga sumagot. Paano nyo pagpapaliwanagin si Sara Duterte? Hindi nga uma-attend, mga minamahal. Pangalawa, nakalagay sa ating 1987 Constitution na yung Kamara lamang po ay ang pwedeng gumawa ng rules of impeachment dito sa impeachment. So, bakit nakialam ang Supreme Court? Pambabastos yun. Wala ng power, ibig sabihin, ang Kamara nun. Kung susundin natin itong sinabi ng Supreme Court, kasi nadagdagan ng rules in terms of impeachment. Sabi ko nga sa inyo dati, kapag congressman ka, pwede kang mag-file. Kapag private citizen ka, pwede kang mag-file as long as mayroong kongresista na mag-endorse. Pangatlo naman, 1/3 votes. Ngayon, panibago na ang rules. Kahit meron kang 1/3 vote, hindi ka dediretso para mag-trial sa Senado. Kundi ikaw dapat ay ibalik yung impeachment complaint doon sa Justice Committee para pag-usapan. And then, mga minamahal, kailangan pa din pagpaliwanagin yang si Sara Duterte. Di ba sobrang linaw na nakalagay doon sa ating 1987 Constitution na kapag na-filed na yung impeachment complaint, kapag meron ka ng 1/3 vote, dapat for trial na yan. So, bakit? Dinilayed. Kasi kasalanan to lahat ni Chis Escudero Dinilayed, pinatulog, dinribol yung impeachment complaint. Diba? Nagigets ninyo, mga minamahal? Hindi naman po dapat ganun. Yung dinidribble, yung impeachment complaint. Kung noon pa yan, tinransmit agad, di sana napag-usapan na yan sa Senado. Diba? Nagigets ninyo? Pero anyway, kahit ganun pa man ang nangyari, mayroon pa rin tayong part na mas maidadagdag doon nga po sa naunang article of impeachment na binasura kasi pwede natin ulit gamitin yun at dagdagan. Katulad nga po ng case ni Ramil Madriaga. Gets ninyo?
yung sa kaso ni Ramil Madriaga na siya daw po ay umamin na bilang bagman ni former President Duterte. Pero sabi ko nga sa inyo, itong si Boying Rimulya nainis din, na insulto sa ginawa ng Supreme Court na parang sige, kayo na lang yung 1987 Constitution, nagmamagaling kayo. 'Di ba, to be honest, mga minamahal, yung gawain lang naman ng Supreme Court, basahin nila, i-translate nila, intindihin nila yung nakalagay sa ating kagalang-galang na konstitusyon, yung 1987 Constitution. Ngunit papaano na lamang ito kung ang ating 1987 Constitution ay hindi na sinusunod at gumagawa na ng panibagong rules ang Supreme Court? Sino ba dapat ang nasusunod? Yung batas? Or yung Supreme Court na nag-i-interpret lang ng batas? 'Di ba? So, uma-agree ako dito, mga minamahal, sa sinabi ni Boying Rimulya na sumasang-ayon siya dito nga po sa sinabi ni Tito Soto na dapat isulong na natin talaga itong charter change. Kasi malabo mo namang mapa-impeach yung 15 Supreme Court justices na yan. Sobrang labo mo mapa-impeach yan. Isa-isahin. Papa-impeach mo, hanapan mo ng violation. Sobrang hirap, mga minamahal. 'Di ba? Kung babaguhin lang natin ang ating konstitusyon na sabihin na lang natin 6 years lang ang pwedeng ng justices, fixed na 'yon. Ganun na lang, oo. 'Di ba? Kasi napapasukan ng mga bias ng mga justices. Ito nga pong ating kagalang-galang na na highest court of the land, 'di ba? So, madaming napipikon kay Rimulya, pero ako hindi ako napipikon, ma-agree ako, sumasang-ayon ako dito sa kanyang sinabi, sa kanyang lathala, dahil unang-una naniniwala ako na dapat talaga ang masusunod, walang iba kundi ang batas, ang libro ng batas, at hindi yung nag-i-interpret lang ng batas. 'Di ba? So, agree ba kayo na magkaroon or i-revise, mga minamahal, ang ating konstitusyon? Kung agree kayo, comment below at babasahin ko 'yan. Alright, it's me again, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.